Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! EPP Grade 4 Quarter 2, Matatag Curriculum, Week 1, Day 1. Ating talakayin ang kahulugan ng agrikultura, mga sangay ng agrikultura sa paghahalaman, agronomy, horticulture, at forestry. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Ano ang natutunan mo sa nakaraang leksyon? Masdan ang larawan. Ngayon naman ay sagutin ng mga tanong. Ano ang nakikita sa larawan? At naranasan mo na bang magtanim ng halaman? Basahin ng mabuti ang nilalaman ng kahon. Ayusin ang mga letra batay sa kahulugan nito. Ang agrikultura ay isang agham kung saan nililinang ang pag-aalaga at pagpaparami ng mga halaman at hayop. Ito ay ginagawa upang makalikha ng pagkain, damit at iba pang produkto na makakatulong para masustentuhan ang pamumuhay. Ito ay nanggaling sa salitang Latin na agri na ang ibig sabihin ay lupa, at kultura na nangangahulugan namang paglilinang. Sa makatuwid, ang agrikultura ay nangangahulugang paglilinang ng lupa. Ang mga magsasaka ang isa sa may malaking ginagampanan sa gawain ito. Sila ang gumagawa ng paraan upang mapataba ang lupa at sila din ang nagtatanim ng mga halaman upang makalikha ng pagkain at iba pang produkto. Ang agrikultura ay may uugnay din sa pag-aalaga ng mga hayop. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pang-ekonomiyang tanawin na may maraming mga pagkakataon para sa mga negosyo na hindi lamang magtanim ng mga pananim ngunit upang bumuo din ng mga bagong teknolohiya at proseso upang mapabuti ang pagiging produktibo at kahusayan. Ang agrikultura ay isang agham, sining at proseso sa pagproduksyon ng pagkain at mga hilaw na produkto, pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop na tumutugon sa mga pangangailangan ng tao. Ito ay may tatlong sangay. Una ay ang horticulture o paghahalaman. Ang paghahalaman ay nagproproduce ng mga pangunahing pananim gaya ng mais, nyog, tubo, saging, pinya, kape, tabako at iba pa. Ang mga pananim na nabanggit ay madalas kinokonsumo hindi lamang sa loob ng bansa kundi pati na rin sa labas. Pangalawa ay ang agronomya o palalinangang halaman. Pangatlo ay ang forestry o paggugubat. Ito ay isang hakbang o gawain upang linangin ang yamang kagubatan. Mahalaga ito sa mga negosyong may kinalaman sa kahoy. Ilan sa mga produkto na nagmumula sa paggugubat ay ang mga sumusunod: plywood at veneer. Suriin, narito ang ilang mga bagay na kanilang pinagtutuunan ng pansin. Ang uri ng lupa at kung ano ang mga sangkap nito. Paano nakakatulong ang lupa sa paglaki ng mga halaman? Anong mga espesyal na nutrisyon tulad ng mga pataba ang kinakailangan ng mga halaman? Ang pinakamainam na oras at pamamaraan upang ibigay ang mga nutrisyon na ito sa mga halaman? Paano lumalaki at umuunlad ang mga halaman sa paglipas ng panahon?
Paano nakakaapekto ang panahon at kapaligiran sa mga halaman sa iba't ibang yugto? Paano protektohan ang mga halaman mula sa mga damo, insekto at mga sakit? Paano magtagumpay na magtanim ng mga halaman habang inaalagaan ang ating planeta? Ang agronomy ay tumutulong sa atin na maunawaan kung paano magtanim ng pagkain sa isang matalino at responsableng paraan. Sa hinaharap, magiging mas mahalaga ang agronomy habang tayo ay humaharap sa mga hamon tulad ng pagbabago ng klima at lumalaking populasyon. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng agronomy, matututunan natin kung paano makapag-aani ng mas maraming pagkain sa paraang mabuti para sa kapaligiran at tumutulong na pakainin ang mga tao sa buong mundo. Sagutin ang sumusunod na katanungan. Ayon sa iba't ibang organikong pagtatanim, ano sa tingin mo ang angkop na isagawa sa inyong tahanan? Ipaliwanag. Piliin ang titik ng tamang sagot. Day 2. Ating talakayin ang kahulugan ng agrikultura, mga sangay ng agrikultura sa paghahalaman, agronomy, horticulture at forestry. Ano ang natutunan mo sa nakaraang leksyon? Ngayon, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Suriin ang mga larawan sa hanay A at hanapin ang angkop na awit dito na nasa hanay B. Ngayon mga bata, tungkol saan ang mga awitin? Ano ang kaugnayan ng mga awiting ito sa agrikultura? Paano nakakatulong ang mga awiting ito sa batang tulad mo pang mas maunawaan pa ang agrikultura? Tandaan na ang watershed ay isang lugar ng lupa na naghihiwalay sa mga tubig na umaagos patungo sa iba't ibang ilog, batis o dagat. Ang patakaran naman ay isang polisiya o gabay na tumutulong sa paggawa ng mga desisyon at aksyon sa isang tiyak na lugar o organisasyon. Konserbasyon, ang maingat na pamamahala ng mga likas na yaman upang maiwasan ang kanilang pagkawasak o pagkaubos. Ang ornamental naman na isang bagay na pinalamutian, ginamit para sa kagandahan sa halip na para sa praktikal na layunin. Ating talakayin naman ang pamamaraan ng pagtatanim. Una ay ang tuwirang pagtatanim. Isang paraan ng pagtatanim na ginagawa ay ihulog agad ang buto o binhi kung saan bahagi ng kama ito nais patubuin. Ito ang pinakapayak na paraan ng pagtatanim. Halimbawa ay labanos, patola at kalabasa.
Pangalawa ay ang paglilipat o dituwirang pagtatanim. Ito ay mga halamang tinanim muna sa seed box at pag tumubo na tsaka ilalagay sa lupa. Ito ay mabuting gawin kung nais makatipid sa panahon at maging tuloy-tuloy ang paghahalaman. Halimbawa, katakataka, kamatis, kalamansi at munggo. Ang paglilipat ng punla ay karaniwang ginagawa tuwing hapon upang hindi gaanong malanta ang mga bagong tanim. Inililipat lamang ang mga tanim kung maayos ang panahon. Ang intercropping ay isang mahalagang teknik ng pagtatanim na tinatawag ding multiple cropping. Layunin nito ang makapag-impok ng mas maraming ani sa loob lamang ng isang kapirasong lupa sa paraan ng pagtatanim ng isa o mas marami pang uri ng pananim. Ang katumbas ng intercropping sa Tagalog ay kultibasyon ng dalawang pananim sa iisang taniman. Ang contour farming naman ay pagtatanim ng panapanahong pananim o taunang pananim pabalabag sa padaisdis na lupa. Ang multiple farming, ito ay pamamaraan ng pagtatanim na gumagamit ng dalawa o mas higit pang halaman sa iisang lugar ng lupa sa loob ng isang taon sa halip na iisa lamang. Narito naman ang mga organikong pagtatanim. Urban gardening, isa sa mga pinakasikat na uri ng pagtatanim noong panahon ng pandemya ang urban gardening. Sa literal na translation nito sa Tagalog, ito ay ang pagpapalaki ng mga halaman sa isang kapaligirang urban. Bukod sa tipikal na indoor plants, marami ang sumubok sa pagpapalaki ng mga sariling gulay at prutas kahit man ang mga nakatira sa syudad, kung saan hindi ito madalas makikita. Containerized gardening, isang uri ng paghahalaman na gumagamit ng iba't ibang klase ng lalagyan upang magtanim. Ito ay katulad ng lata, paso, plastic at iba pa imbes na sa lupa. Vertical gardening. Ang vertical gardening ay ang klase ng urban gardening na akma para sa taong nais magpalaki ng halaman upang gawing palamuti sa kanilang mga dingding. Dish gardening ay isang indoor plant na binubuo ng iba't ibang halaman na may ugat, itinanim at inayos ang landscape sa mababaw na paso. Ito ay tinatawag din na miniature garden, isang malaking lugar na pinaliit tulad ng isla. Hydroponics. Ang hydroponic farming na nangyayari sa isang hydroponic garden ay isang paraan ng pagpapatubo ng mga halaman na gumagamit ng mineral na solusyon sa tubig. Sa halip na itanim ang mga halaman na iyon sa isang hardin para gamitin sa lupang sakahan. Ang mga mineral na natatanggap ng mga ugat bilang mga sustansya sa isang likidong solusyon na naglalaman ng ilang kemikal na kinakailangan ng halaman. Ang salitang hydroponics ay nagmula sa salitang Griego na nangangahulugang tubig. Aquaponics. Aeroponics. Ang salitang aeroponics ay nagmula sa mga paghinto at hangin at trabaho. Sa kadahilanan ito, sinasabing ang aeroponic system na naglalagay sa trabaho sa hangin upang makabuo ng mga pananim. Ito ay tungkol sa walang higit pa at walang mas mababa kaysa sa lumalagong mga halaman kung saan ang mga ugat ay nasuspinde sa hangin. Nakukuha ng mga halaman ang mga nutrisyon salamat sa isang solusyon na nakabatay sa tubig na naihatid sa mga ugat ng isang pinong ulap o hamog. Kopyahin sa iyong kwaderno ang sumusunod na mind map. Sumulat ng mga salitang may kaugnayan sa agrikultura. Subukang sagutin ang salitang hinahanap.
Ngayon naman ay sagutan ng mga sumusunod na tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!